Good morning, Bing Reyes po, inyong lingkod at kaibigan. Reaction vlogging. Narinig niyo na yung katagang It takes two to tango. Paano? May paligsahan ng sayaw. Kung sino-sino ang sumasali. At ang sayaw, tango. Lumang sayaw pero maganda. May madaming mga solo performers na dumating. Ngunit, gaano man kagaling sumayaw ng isang tao, mababae man o malalaki, graceful, may charm, may aura, may appeal. Kung mag-isa lang siya, paano siya magtatango? Natural, hindi. Kailangan pares. It takes two to tango. At kailangan yung pares niya, meron silang coherence, harmony of movement. Paano yung tango? May pagkakaunawaan sa bawat isa. May chemistry. May chemistry yung dalawang katawan. At kung kumilos, parang isa lang. Ganun. It takes two to tango. Ganun din po sa buhay. Ang katawan natin, may kaluluwa. Kung inalagaan natin ang ating katawan, ay dapat inalagaan din natin kaluluwa. Dahil gumagalaw tayo dahil sa ating kaluluwa. At pag gumiwalay ng kaluluwa sa katawan, ang tawag doon, patay, bangkay. Kaya kung inalagaan natin ang katawan, kain dito, kain doon, lamon dito, lamon doon. Sinasabayan pa natin ng gym, workout, calisthenics, exercise. Ganun ho yun. Dapat pantay. Katawan at kaluluwa. Katawan, kaluluwa. Body and soul. Dalawang katotohanan na kailangan sinasabay. Kailangan inaalagaan. Kailangan pinoprotektahan. Dahil kung ang isa sa kanila ay mapapahamak, pahamak na tayong lahat. Kaya, nawa. It takes two to tango. Kailangan alagaan ng dalawa. Katawan at kaluluwa. Healthy spirit in a healthy body. Sana. Animus sanus and corpore sano. Healthy spirit in a healthy body. Sana po. Simbolo na ngayon ang ating pagkamulat sa katotohanan na dapat hindi lang katawan ang inaalagaan, kundi din ang ating kaluluwa. Hanggang dito na po. Maraming salamat. God bless us.